Parang hindi niya kaya talagang ano, no? Parang hindi niya kaya ma-shake off, no? Bumanat sa China, pero sinisi si Tariela. Ah, Drew First Blood. Parang Sylvester Stallone na movie, di ba? First Blood. First Parang, blood. parang nakalimutan niya. Parang nakalimutan niya yung mahigit isang dekada na ino-occupy ng China yung West Philippine Sea, nagtayo ng military bases sa ating EEZ, hinaharas, pinapalubog yung ating mga isda, ating Coast Guard, binabangga, binawatercan. Parang hindi yun first blood. Ang first blood, nung pinakita ni Tariela, yung picture ni Xi Jinping at saka ni Winnie the Pooh. Yun yung first Correct. blood. Oh. Pero, Sen, Baka ito yung context. Mga tao yun daw yung first blood. And ito pa, Sen, no? Konteksto lang. Bago pa naman yung caricature ni Rear Admiral J. Tariela, dati na namang bumabanat yung mga state-controlled media ng China. At kinakarikature tayo. At hindi lang tayo. Japan, di ba? Korea, etc. Ibig sabihin, hindi lang tayo kinakarikature. Tapos nung naidikit ko siya kay Winnie the Pooh, galit na galit yung kanilang mga kwan dito, mga alipores, Chinese Embassy, China Doors. Tapos ngayon, pahabol pa. Pahabol pa si Robin Hood. No? Ano bang masama kay Winnie the Pooh? Di ba cute naman yan? Oo nga. Parang tataka ako, ba't galit na galit si Xi Jinping pag kinukumpara siya ron. Bakit ba? Hindi ko magets. Bakit? Hindi ko maintindihan bakit siya kinukumpara kay Winnie the Pooh. Wala siyang sense of humor. Ganun ba? Hindi ko rin magets Magkamukha ba? Yung banat sa kanya dahil mga iba, no? Kamukha daw niya si Winnie the Pooh. Parang hindi naman. Walang sense, walang sense. Diba? Cuddly naman si Winnie the Pooh Wala lang sa lawal. Wala lang sa salwal. So, baka doon siya galit yung walang salwal. No? Baka doon na-offend. Baka siguro kung naka-Amerikana, baka naman hindi sila ma-offend, no? Kaya, ayun, Drew First Blood. Yun yung First Blood, yung Winnie the Pooh. Teka muna, Sen. Hinay-hinay tayo sa mga ganyang hirit laban sa China. Baka ma-offend yung mga Chinador. Oo nga, no? Sorry po. Oo nga. Kaya pala, pwede bang manawagan? Ayaw na yung mag-draw ng First Blood. Pwede po bang manawagan? Mananawagan lang po kami kung wala pa pong ipinalalabas sa pahayag si Senator Alan Peter Cayetano dito po sa pambababoy sa atin ng China na pinaportray po tayo ng mga unggoy. Baka pwede po kayo mag-Facebook Live na ganun. Oo. Diba, paano ba siya mag-Facebook Live? Diba ganito? Hingiti mo na yan medyo creepy. Oo. Diba? Kaso ngayon, iba na itsura niya. Ang inisip ko minsan I'm just trying to understand what our idol is doing. Ano nga yan? Parang kulang sa self-awareness o baka naman alam niya na may something sa kanyang ginagawa pero ginagawa pa rin niya because of what he thinks is a higher purpose. Parang hindi. Parang yan yung lumampas ka na dun sa sobrang bilib sa sarili mo na ang tingin mo wala kang gagawing mali. No? Gumuho na talaga any hint of self-awareness at saka circumspection. Yung sobrang kang bilib, no? Kahit anong sabihin mo, no? Tingin mo tama. No? Ang problema, hindi ko alam na ganoon din si Pia. Parang magkapareho na sila Nung nawala ni Alan, nung nawala si Marcoleta, wala na siyang katag team. So yung sister na yung katag team. Nag-level up. Nag-level up yung kapatid sa narcissism at saka kwan. Diba? Ang nakikita ko saan ganito kasi kung babalikan natin impeachment trial ni Corona noong 2012, ang talagang very prominent doon ay si Miriam Defensor Santiago. Yeah. Pero syempre, hindi lang siya yung merong gravitas doon diba? Nandun sina Drilon, nandun sina Juan Ponce Enrile. So, miski iingay si Miriam Defensor Santiago, kumbaga hindi niya ma-dominate yung buong space, hindi ba? Ngayon kasi, I don't know whether because of the current dynamics in the Senate now, wala namang Miriam Defensor Santiago dyan. Hindi ko sinasabi nagpapaka-Miriam Defensor Santiago sa Pia Cayetano. Pero by the looks of it, parang gusto niyang iangat yung sarili niya at pagmukain na ako yung pinakamatalino dito. Parang walang babangga sa akin dito.
abogada ako eh. UP Law ako eh. Hindi lang ako abogado. Hindi lang ako UP. abogada. UP Law. Di Oo. ba? UP Law. Nabubunulan na siguro yung mga graduate ng UP Law na kumakain ngayon. No? Oo nga eh. Pero ito nga, serious question sa Edo. Do you think, so far kasi sa 6 na impeachment trial days, ang babait ng mga senator judges eh, which should be the case, no? Hindi mo naman dapat debatihin yung kapwa mo senador eh. Pero hindi ba dapat kahit papaano merong maglulugar dito sa mga to? Sa dalawang Cayetano tsaka kay Robin? Na ginagamit yung pagtatanong para isulong yung ano eh. Alam mo naman meron silang objective eh. Kasi nga maayos na tanong dyan. Ito example, no? Yung tamang pagtatanong, hindi naman kayo magkukonclude eh. Diba? Magka-clarify ka nga eh. Pero yung pagtatanong kunwari nung tatlo, specifically si Robin Hood Padilla, ginigrill na yung witness eh. Para siyang miyembro ng defense panel eh. Example, in contrast, yung pagtatanong ni Tito Soto. So my point is, siguro it's high time for some of the senator judges, especially yung mga senior, na ilugar nyo naman ng konti ito si Pia Cayetano. Lalo pag nile-lecturean kayo, pinagmumukha kayong bobo. Correct. Kaya nga maganda yung hirit ni Tito Sen. Diba? Simpleng-simple. Diba? Simpleng-simple, pero ikinanto sila. Correct. Diba? Inilagay sila sa lugar. Simpleng-simple lang yung hirit niya. No? Nung nagsalita si Bam, sana in-address din niya itong mga kapwa senador niya. Paano pinagalitan niya 'di ba yung mga defense at saka prosecution lawyers na ayusin yung kanilang presentation, wag masyadong mahaba, etc. Pero ang dapat niyang pagalitan, itong nag-iinsulto sa kanila na kapwa nila senator judges, 'di ba? Na akala nila they have enough impunity para i-dominate yung trial na yan at kahit anong sabihin nila ay hindi sila mali. Sabi nga ng professor na kausap ko kanina, alam ba nila na nagse-self-destruct sila? Alam ba nila na nag-unravel sila? Sabi ko, hindi. So nga, baka relative yan, Sen eh. Yung self-destruction and unraveling. Baka dun sa iba, yun ang nangyayari. Pero sa audience sila, sa DDS multiverse, that's precisely what they wanted to hear. Oh, pero kanila na yun eh. Diba? Kanila na yun eh. Para dun sa audience na yun, wala na silang gagawing mali. No? Ang kailangan mo, yung court of public opinion na mag-i-impact sa ibang mga fellow judges nila. No? At doon, sirang-sira sila. No? Pero ay, nakakatulong sila dahil parang itong China. Kaya nga medyo nagdebate kami ni Tariela kanina. Sabi ko, ba't nyo ipapatanggal yung video ng tinawag tayong unggoy? Sabi ko nga, dapat yan panatilihin, ikalat, i-blast all over the place. Ipalabas sa mga eskwelahan para makita paano tayo tinatrato ng China. Pero syempre, officially, kailangan nila magreklamo, kailangan i-request nila na tanggalin. Pero ako, as a personal decision, mas gusto ko na wag tanggalin. Ikis-kis pa lang, ikis-kis sa mukha natin. At sa mukha ng mga taksil, mga tsinador, mga Manchurian na hindi na Manchurian, no? Lahat yan, ikis-kis na. Diba? Okay ba kayo? Unggoy ba kayo? No? Okay ba kayo sa China? Tinatawag tayo unggoy. Diba? Sabagay, yung Monkey King, no? Kung ko yun paborito ko yun ng bata ako eh. Maraming magagandang nun eh. Mga palabas sa TV. Diba yung Monkey King? Sa China yun eh. Sagrado yun. Naging Diyos yun eh. No? Nakalimutan siguro ng China na may positive aspect. Yung trato kasi nila ay kung kayo lower creatures kayo. Kung kayo almost human. Almost human kayo. Ang binabanatan nyo is a civilization. Thousands of years old, no? A superpower, no? Second biggest economy in the world. To be number one, no? The biggest army, navy in the world. Ito yung hinahamon nyo. Ano ba kayo? Mga unggoy lang kayo. Hamunin nyo kami, eto sa inyo. Parang gano'n eh. Gano'n yan eh. Di kalat natin. Teka, may breaking yata. Kinundin na ng mga Duterte. Ay, hindi. Joke lang po. Nagja-joke lang po. Sorry. Nananaginip lang ako. Sorry po. Sorry. Hindi nila ikokondena. Ang daming tulong na pumapasok. Wala naman ako naisip pa iwatig.
Bakit ba Tulong? Oo. kukondenahin? Mm. Hindi murang tulong. Wala pa bang wala pa bang statement ang Chinese embassy regarding that? Wala. Wala. Kasi Oo. nasan yung nasan yung moral ascendancy ninyo? 'Di ba katakot-takot yung lecture ng Chinese embassy, ng foreign ministry condemning that caricature in that presentation by Jay Tariela? 'Di ba dami ng lecture about it? Hindi, ang lang naman nila diyan, attitude nila, Mm. wala ngayon kung hypocrites kami. Superpower kami. Kayo, sampid lang kayo dyan eh. Ang tawag din ng impunity. Superpower kami. Yun naman yung, di ba, sinabi ko sa isang episode natin long ago, nung pumunta ako sa China, nung Scarborough, di ba? Na-meet ko si Wang Yi at saka yung ilang Politburo members. Ganun yung main argument nila. Sabi ko kasi, bakit, ano nangyari? Ba't parang ini-invade nyo kami? Hinuli lang naman namin yung mga poachers nyo. Dati naman, ginagawa namin yan. Bakit ngayon, parang galit kayo? Sabi na, hindi nila pwedeng gawin yan. Bakit hindi na pwede? No? Sabi ni Wang Yi, tsaka nung isang Politburo member, sabi nila, superpower na kami. Unless hindi nila pansin. Di ba? Yung ganun eh. Arrogance, impunity, it's about saving face. Ito pa, Sen. Kaya silang mangisda sa ating teritoryo, ang sinasabi lang namin, huwag nyo kunin yung endangered species namin. Diba? Sen, ito lang. Gusto ko lang i-highlight itong talino ni Senator Robin eh. Sabi niya, Mr. Tariela, it was you who drew first blood. Napag-usapan na natin yon. This escalation into wartime propaganda was your genius creation. Di ko alam, baka bobo lang ako. Nasa gera pala tayo? Actually, kung nasa gera tayo, pwede siyang i-charge ng treason. Kung peacetime, hindi siya pwedeng kasuhan eh. Hindi, tsaka ito pa, Sen. Kung wartime pala tayo, di ba dapat alam ni Senator Robin yun? Dahil sa declaration ng war, merong role ang Senado at saka yung House of Representatives. Oo. Collectively as Congress. Daan yan sa kanila, di ba? Hindi ko alam. Baka naman, hindi ko alam. Baka naman wartime talaga, hindi ko lang alam ha. Hindi, preoccupied sila eh. Pasensya mo na. Ikaw naman. Mo lahat ginagawa nila. Gano'n ba hindi, again babalikan ko yung lecture ni, yung pinakamatalinong senador ngayon sa impeachment court, si Pia Cayetano. Wala ba kayong staff? Ha? Abogado? I-google nyo. Wala bang staff si Senator Robin? Mag-advise sa kanya? Wala bang gano'n? Ito yan. Triathlete yan ha. Pero hinihingal doon sa kanya sinasabi. Ibig sabihin, yung mismo yung katawan niya, hindi sang-ayon doon sa lumalabas sa bibig niya. Ano ba ibig sabihin nun? Nire-reject mo yung sinasabi mo? Baka naman very passionate lang doon sa pinaglalaban. Hindi naman hingalin yan eh. Ha? Triathlete yan eh. No? Yung isa, basketball player. No? Air Alan. So, sabagay, hindi mahinihingal yun. Hindi ko gets yung paghingal niya. Baka kakatapos lang mag-workout, di ba? Okay, baka very passionate doon sa kanyang pinaglalaban. So hihingalin talaga. Hinga pero wala bang staff si Senator Robin na nagsabi man lang sa kanya, boss, baka mahiritan ka ng Ronald Llamas kasi ba't mo nilagay yung wartime propaganda dyan? Tsaka wala ba nagsabi sa kanya na, boss, parang mali yata yung implikasyon ng linyang we cannot deny our relativity to each other kasi parang dating inaamin mo unggoy tayo. Wala bang nagsabi sa kanya man lang? Okay lang naman eh. China naman nagsabi. Okay na yun. No? Merong yellow monkeys. May brown monkeys. Pero wala ko alam na yellow monkeys eh. Brown lang naman talaga. Nadamay pa yung mga Japanese eh. Nahimik kami. Pati kami dinamay niyo sa pang-uunggoy eh. Diba? Itong mga Pinoy at mga Chinese, nag-uunggoy yan eh. Pati kami nadama.
Kayo na lang magungguyan, sabi siguro ng mga Hapon, di ba? Minsan siguro ibang nanonood sinasabi, parang hindi niya naman sinoseryoso yung usapan eh. Actually, pag pinagkakatuwaan namin yung issue, Seryoso yan. that in itself is a sad commentary of the state of affairs that we have now in the Philippines. Isipin niyo meron kang katulad ni Robin Hood Padilla na ganito yung inaasta. Senador yan senador yan. Grabe, no? Kaya nga si Darna hindi nakapagpigil hindi ba? Hindi lang basta-basta senador. Number one, senator, di ba? E-re-election siya sa 2028. Tingnan natin.